Sa likod ng bawat gusali at tahanan, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Kwento ng mga nakatagong presensya na naglalakad sa dilim. Kamakailan, isang pamilya ang humingi ng tulong. Ang kanilang bahay na dating tahimik, ngayon ay tahanan na ng mga hindi nakikita. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga lihim na nagkukubli sa isang bahay na puno ng misteryo. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng kanilang tahanan? Magandang gabi mga adventurers. So, ito po si Ed Kaluwag at narito po ako ngayon sa Santa Cruz, Manila dahil meron po tayong isang followers na gustong patingnan yung bahay niya. So kung ano man yung makikita ko rito, malalaman niyo po sa pagpapatuloy ng ating cleansing. No? Actually, i-cleanse ko po yung bahay dahil dun sa kanilang reklamo na maraming nararamdaman. Pero syempre, i-confirm ko muna po yun. Pero although, right now, medyo may nararamdaman na po ako. So, sisiguraduhin ko lang po kung ano ito. Kaya, samahan niyo ako. So, ito po, papasukin ko na yung bahay, no? So, kung napansin ninyo, hinubad ko yung aking tsinelas o yung sandals. Kasi, kailangan ko po ng grounding dahil yung area is meron akong naramdaman na elementals. So, meron tayong iba't ibang uri ng elemento, no? Yung tinatawag nating elements of earth, fire, water, and air. So, dito, meron po tayong tinatawag na salamander or yung fire elements. So, the reason kung bakit madalas mainit yung ulo ng mga tao dito. Okay? So, dito sa part ko ngayon, yung dowsing natin, naglilin dito sa may sopa. So, kasama ko nga pala mag-explore, mag-iikot yung anak ni ma'am na siya yung magko-confirm kasi according to the mother, bukas or active yung third eye ni ate. So, kaya ate, samahan mo ko. Ako po si Asia, taga Santa Cruz, Manila. Mayroon po kasi kaming concern about dito sa bahay namin. Dahil ito pong bahay namin, talagang ancestor house namin. Since birth, dito po ako nakatira. Kaso nung last 2 years and a half, 1 year and a half po, iniwan namin yung bahay. Bali, nagnegosyo kami, umalis kami sa bahay dito, tapos pinaupahan namin. Tapos nung time na babalik na kami sa bahay, dito sa bahay namin, meron kaming naramdaman na kakaiba na hindi namin mapaliwanag eh. Kasi nung isang gabing, yung unang gabi na natulog kami, syempre bahay po namin, hindi naman namin iniisip na may something. Kasi syempre nakauwi na kami. Yun lang, kinakalampag kami, hindi kami nakakatulog. Tapos, yung ingay niya iba. Yung umupa dito before, butika siya. Partner sila, pero nalaman namin na madalas sila nag-aaway. Tapos ang alam din namin, 2 lang sila. Yung pala maraming nakatira. Hindi naging madaling makabalik sa bahay po eh. Kasi may mga struggle kaming na-encounter talaga. Hanggang sa hindi lang ako yung nakakaramdam dito sa bahay, lalo na yung mga anak ko. Iba-iba po eh. May mga
Yung isang anak ko kasi may third eye siya. Nakikita niya. Yung may aso kaming dalawa. Minsan kumakahulyo ng may tinitignan na hindi namin alam. Basta may nakikita siya. Tapos kahul lang ng kahul. Hanggang sa sasaway na lang namin, ganun po. Tapos ayun, talagang hindi kami nakakatulog ng maayos. Kaya po talagang nanghihina kami ng tulong ng yung kay Sir Ed nga po. Para masagot yung mga tanong namin dito sa bahay kung bakit po ganun yung nangyari. So ate, familiar ka naman siguro sa dowsing rod ko, no? Opo. So mapapansin mo sa ate, yan. Dito siya tumuturo. Opo. Tingnan natin na kung saan siya mag-cross. Ikaw yung magkasabi sa akin na kung tama ba. Dito te, Opo. sa sopa na to. Opo. Dito ko po nakita si Lola. Yung... Dito sa Opo. eksaktong spot Opo. kung saan ayan te, kahit anong gawin natin, magko-cross kasi siya dyan. Opo. Pag lumayo lang ako, tsaka lang yun mawawala. So, yan. So, pag dito naman ako pumunta, hahanapin niya pa rin yan. So, confirm te, dito. No? Opo, So, ito yung dito po. spot natin. Okay? So, hanapin pa natin yung iba. Saba ka lang sa akin, ha? Dito. Dito tayo dito. At na-experience mo ba dito sa bahay yung parang choking, yung parang ano yung lalamunan mo, natutuyo? Opo. Okay. So, isa pong indication niya na meron tayo ditong salamander elementals. Kasi yung salamander elemental elements of fire. So, isang dahilan kung bakit mainit, tapos parang natutuyo yung lalamunan mo, tapos mainit yung ulo ng mga tao. Opo. Tama ba? Opo, may ganun po. Okay. Sa kwarto. Yung kwarto. Sa kwarto. Opo. Ang lakas ah. Dyan po. Sakit. Paano yung ulo ko? Pwede ba tayong pumasok dito? Te? Kayo ng kwarto to? Kay la mami daddy po. Aw! Lakas ah. To. Dito te. Yan. Dito tsaka bakit ganun? Mukhang buong kwarto ano niya oh. Territory. Opo. To oh. Lakas tsaka Dito ko po nakita yun yung black shadow ang po. sakit sa ulo. Opo. Pumipitik yung ulo. Para sa ano. Dito. Yan. So, spot po ito. Dito, kung hindi dito, dyan, o kaya dito sa part na to, makikita yung shadow. Opo. Dyan po madalas. Yung shadow na yon pag nawala siya, para siyang gagapang dyan. Opo. Tapos mawawala na. Opo. Mabigat eh. O, tinan mo, mabalik. Kasi dito yung spot niya. O, ito. Pag napagtungtong natin dito sa bed, saan natutulog dito si mami at si daddy? Opo. Dito po si daddy. Dito po Hindi si ba mami. binabangungot? Si daddy po, madalas po binabangungot. Kasi- Ginigising po siya, sumisigaw po. Kasi ito, yung mismong bed nila, na nadidikitan o nalalapitan na nung elementals eh. So, yung shadow elements yun, yung shadow demon. Para siyang actually, dalawang klase kasi, no? Yung salamander elementals, siya yung responsible kung bakit mainit. So, kung bakit nagdadry yung throat mo, kung bakit umiinit yung ulo mo, kasi yun yung ini-emit nila, fire. Ito naman, shadow entity to, hindi ko kasi makategorize saan siya nakabilong eh, no? Pwede kasing elementals din siya, pero pwedeng demonic entities. Ang ginagawa niya, kinakonquer niya yung area. Tapos,
yung mga taong nakatira dito, yung matutulog dito, either babagungutin o kaya naman bibigat yung katawan. Opo. Paggising, parang tamad na tamad, walang ganang maglakad, walang ganang kumilos. Ito, Dito po kami natutulog ng kapatid ko po. dito naman okay naman eh. Pero ano, may knocking dyan. Meron po. Nagnanak Opo, na. meron po. Trabaho kasi nung ano yun eh. Trabaho ng shadow yun. Trabaho ng elementa yun. Ah, Yung nagnanak, no? opo. Hindi naman sila, hindi sila nag-stay. Opo. Pero ang ugali lang nila, guguluhin kayo. Kakatok, gaganon sa Opo, may ganyan po. Pag nandito tayo, kung saan yung pinakamalapit na mapipick up niya, CR. Yun po. Meron din po. May ano dito. Sa ilaw niya, tatay. May nagnanak dito. Meron po. Meron din pong umiiyak dyan tsaka bumubulong. Parang babae. Opo. Ganito yung iyak. Parang ganon. Opo. Hindi siya taga dito. Hindi siya taga rito. Na-attract lang yung energy. Pero hindi siya taga rito. Parang to? Parang babaeng nanganak. Parang nanganak na babae na umiiyak. Kaya mayroong bata dito nagpapakita. Ito siya. Ito saan ito papunta? Ito po yung sa kwarto po. Ay, sige, paano si Takay? Pag wala naman, wala naman. Pag wala naman, di naman natin kailangan. Ay, sorry po. Kasira pa ako. Storage. Ay. Ito na nga pala. Hindi naman. Okay naman dito. Ano naman siya? Kumbaga, clear naman, pero parang may naglalaro lang na bata. Opo, meron po. Dahil lang yan. Yung curious na mga lang, na laro ng bata. Tingin ko kasi, actually yung bata kasi pwede kasi hindi naman talaga siya totoong bata, no? Opo. Pwede siyang elementals na nagaan yung bata kasi para hindi kayo matakot pag nakita. Kaya lang, ganun pa rin, syempre. Alam mo namang wala kayo kasamang bata, tapos biglang may bata. Opo. So, Ako po si Sky. Ako po yung anak ni Asia. Ako po yung nakakakita ng... Meron po dito yung may shadow po. Tapos meron pong bata na nakikita ko po. Tapos madalas po yung shadow, nakikita ko po siya dun sa kama po nila daddy. Nakatayo po siya. Tapos bigla po siyang nawawala. Tapos bigla pong doon naman sa may kwarto po namin sa taas, meron po ako nakikita na bata. Naglalaro lang po siya. Tapos yun dito po, nakita ko po yung lola po namin. Nakita ko siya isang beses lang po. Matandang babae. Yun, sila po yung mga nakikita ko dito. May mga oras po ba? Madalas po gabi, tsaka madaling araw po.
Mga 3:30 a.m. po yung sa shadow. Madalas po 3 mga ganun po. Nakikita ko po siya dito. Sa araw po ba mayroong mga pagpaparamdam? Ano lang po, mga dumadaan lang po. Dumadaan lang po na nakikita ko, yun lang po. Was there a time na parang kausap mo na sila? Hindi naman po. Nakikita ko lang po silang dumadaan lang po. Opo. Opo. Pakita mo siya. Ganito po ba yung nakikita niya? Opo. Ito po mismo yung nakikita kong ang shadow dun sa kwarto po nila daddy. Ito po, ito po. Hindi ko na lang po sila pinapansin. Hindi ko na lang po sila pinapansin. Pinapabayaan ko na lang po. Ano lang po, parang mabigat lang po siya. Saglit lang po yung bigat. Tapos biglang mawawala na naman po. Tuwing nakikita ko po yung shadow na yan, mabigat po siya sa pakiramdam. Tsaka parang namamanhid po yung ulo ko. Mainit po. Mainit siya sa pakiramdam. Usually, ganito kasi kaya ang yung nakikita mo yung anino, pag yung anino kasi na yan ay nagpapakita sa isang area, kadalasan, lalo-lalo na kapag sa tinutulugan ng tao, nakikita siya na nakatayo at nakataas yung dalawang kamay. Opo. And then bigla yan mawawala, parang pusok ng magapak. Opo. So, kailan mo ba siya, nakita mo ba siya, pero bang pagkakataon na nakikita mo siya na parang pusok lang? Opo, usok lang po. Madalas. May time po na nakikita ko siya na may usok po, tapos yun po. Nag-perform siya ng shadow po eh. Sa kwarto po, sa loob po ng kwarto nila daddy po. Sa ibabaw po ng kama. Doon ko po siya nakikita yung shadow. Wala po akong nasasabi kasi minsan po ako din po minsan natatakot po eh. Hindi ko na lang po pinapansin. Okay, so sa napansin niyo po, hindi naman po ganun kalakihan yung area nila, ma'am. Kaya lang, medyo may kabigatan yung energy. Ngayon, te, naramdaman mo ba yung yung para kang kinakapos ng hininga? Opo, madalas po. Usually kasi kaya ganun, kasi nga dahil maliit yung lugar, plus merong mga elementals na yung mga entities dito sa loob, so parang nag-aagawan kayo ng energies. And definitely, mas matatalo kayo. Kasi yung energy nila is hindi katulad na sa tao. Especially ikaw, may nangyayari ba na na bigla na lang sasakit yung ulo mo? Meron po. Kunyari, nakakita ka, tapos sumasakit yung ulo. Opo. Nangyayari yan. Opo. Okay. So that means kasi, dahil active yung sixth sense mo, dahil hindi ka pa sanay, hindi ka ganun kasanay pa, kumbaga hindi pa match yung energies mo sa kanila. So ang nangyayari, every time makikita mo sila, naaagawan kanila ng energy. Kaya pagka nakita mo sila, masakit ang ulo mo, tapos para kang napapagod, nalalata. Okay, so ang solution is you have to drink water. Opo. I-replenish mo kagad yung katawan mo, yung sarili mo. Kasi draining yung energy na nandito, patutuyo ka. Kasi nga, fire elements yung narito, yung salamander. Okay? Although, meron tayong kasama dito, which is yung matanda, na prominent kasi siya mismo yung may-ari ng lugar. Siguro mataas yung attachment niya dito sa bahay. So, hindi natin alam kung anong reason bakit siya medyo masungit. Siguro karakter na niya yun nung buhay pa siya. No? Pero yung may dahilan siya kung bakit siya ganun. No? Ayun. Ente, yung mga nakita mo, yung mga nakita ko, yung mga spot, eksakto doon saan mo sila nakita. Opo. So ngayon gagawin na natin yung proper. So explain ko po sa inyo kung para saan itong gagawin natin. Actually kayo ni Mami ang mag-iikot nito tsaka nung candles doon sa paligid plus ito. No? Opo. So basically ang gagawin natin is house cleansing. No? I-cleanse natin yung mga energies. Yung mga spot ko saan kinonfirm mo kung saan nag-cross yung dowsing. So dapat iyon ay hindi balaktawan. No? Plus bawat sulok ng bahay dapat
mausukan at maliwanagan ng candle. So pinapatay ko yung ilaw kasi para meron tayong basehan. Mapansin nyo kanina nung pagpasok natin, pagpasok namin yung ilaw is medyo dim kahit okay naman yung bumbilya, di ba? Opo. So papansinin mo mamaya kung ano yung kaibahan after the cleansing at before the cleansing. Okay? So I have to do the ritual first. With the light of the candle, the house will be clean. With the pinch of the salt, energy will be clean. With the smoke of the sage, the air will be clean. And with the sound of the bell, all entities will leave this place. Okay. Sino po ang hahawak ng candles at saka ng sage? Sino yung magsasaboy ng asin sa inyong dalawa? Te, ikaw na lang mag-ano nito. Okay sa'yo? Opo. Si Mami ang maggagano ng assault, ha? Sige po. Mami, lahat po ng dadaanan, mauuna to si ate. Dala niya itong umuusok, tsaka yung kandila. And then kayo yung kasunod. Every time na malalagpasan niya, sasabuyan niyo ng asin. That's it. Konti lang, ma'am. Ganyan-ganyan lang. Di naman po kailangan marami. Okay. Sa bali, ma'am, no? Dito kayo, tuturo ko sa inyo. Mag-start kayo sa right side nang mula galing sa pintuan po. Asin po, no? Kapag unang, doon po kayo manggaling, ma'am, sa sa may pintuan. Sa labas, papasok. Kanan po, right po ang lahat ng ikot ninyo. Right, lahat. Paano kanan? Okay. Pag narinig niyo po, ma'am, yung tunog dito, simula na po kayo, pasok na kayo, ha? Dito? Paano ka? Ito. Ikot dito. Sige po. Tuloy-tuloy po kayo kung saan tayo nagpunta kanina lahat. Balik po kayo hanggang sa makalabas, ilabas niyo ulit sa pintuan yan. Dito na po kayo.
Okay. So, ngayon po natapos na nila ate yung pag-ikot sa bahay. No? So ngayon, ko-confirm natin, so bubuksan natin yung ilaw, o-observe yung pagbabago, and then, kung saan ito unang nag-cross kanina, kung saan unang may na-pick up na energies, babalikan natin. Ko-confirm natin, re-reconfirm natin kung nandun pa ba o wala na. Okay? So, tara. So, kanina, di ba te, dito rin tayo yung same spot, tapos ito yung tinuro. Opo. So, ibig sabihin, kaya tinuro yan, may na-pick up. So, ngayon te, dito ulitin natin. Tignan mo kung gagalaw pa itong dowsing. Kung mapipick up pa. So, lalapitan ko na. Okay. Lapitan ko pa ulit. Tapat na natin. Kasi di ba dito kanina, kahit anong gawin natin, nagko-cross talaga siya, di ba? Opo. O, eto na. Yan te, So, i-perform ko yung aking shoulder. Tingnan mo, kung gagalaw yung dowsing. Pero, hindi siya nagko-cross, di ba? Opo. Pumubuka siya. Ibig sabihin, wala siyang energy na napipick up. Opo. So, meaning, clear na tong area na to. Kasi, kaya lang naman to nagkaroon ng bakas is dahil may nakita ka nga dito. Opo. So, the same yan, lahat. Dito, sa kwarto, lahat. Kasi yung ginagawa ko pong pagpapatunog at pagpapausok na ginawa ninyo, sila po yung nagkalas ng mga bakas. So, kahit anong gawin natin, te, dapat yan, kung meron yan, hihilahin niya kagad yan. Opo. Dapat, kung tinapat ko yan, magkocross na kagad yan. So kahit magdabag tayo ngayon dito nakatayo, hindi na magkocross yan. Kasi wala na po yung energy na pick up niya kanina. Meaning, clear yung lugar. So pansinin ninyo, kahit yung ilaw, medyo na iba yung naging calming sa mata. Iba. So, yung pong kandila na ginamit ninyo, ma'am, nasa labas ngayon, di ba? Tsaka yung sage, pwede nyo pang gamitin yan ulit. So after lang nito, kailangan pag nakalabas na po kami, saka nyo ipapasok. No? Sisindihan po. Pwede po nyo gamitin yan, ibang araw naman. Gusto nyo, gawin nyo siya ng every other day, tuwing 6 p.m. Ganun din, same process po. No? Kasi kahit wala po dito, okay lang. Ayun, yung tinuro ko po sa inyo kanina, yun po yung gagawin ninyo bukas. Yung ilalagay sa mga corners. No? Sila po yung maghihigop ng kung ano man yung, kung may natira ba o sila yung maghihigop. At kung may papasok, ma-absorb na po nila. So dahil clear na po yung lugar, wala na tayong energies dito. Yan. Kahit anong gawin po natin, hindi talaga siya gagalaw na. Kasi clear na. Okay? Dito sa ginawa namin nila, Sir Ed, sa pagki-cleansing ng bahay, nung umpisa, sa totoo lang, kinakabahan ako. Yung kaba ko is, parang nakaka-nervous din. Pero mas nauna yung kaba. Hindi ko po alam kung bakit. Pero nitong nagdire-diretso na-check na ni Sir Ed, naikutan na niya yung bahay. At lahat po naman ng sinabi namin is naramdaman din ni Sir Ed. So, nagkaroon ng kasagutan yung mga nararamdaman namin at nararamdaman din ni Sir Ed yung sinasabi namin. Kumbaga, naging clear na sa amin kung ano yung nangyari talaga dito nung nawala kami ng mahabang panahon. Tapos, yun nga, nung natapos na yung sa cleansing nito, nung umikot na kami, gumaan yung pakiramdam ko. Hindi na ganun kabigat yung nararamdaman ko kasi sa bahay. May something pero wala na ngayon, okay na siya. Naging mas panatag ako sa bahay. Ayun po, nung una po, nung dumating po si Sir Ed, nung una po ay medyo kabado po ako kasi po nung sinabi niya po yung mga nakikita niya, yun din po yung mga nakita ko. Tapos nung nag-cleansing na po, yung gumaan po yung pakiramdam ko, tsaka nag-iba po yung aura nung bahay, tsaka nawala po yung mga energy na ibang nakikita ko, nawala po sila.
Sa amin pong pamilya, buong pamilya kami po ng mga anak ko, talaga pong lubos na nagpapasalamat kami sa team ni Sir Ed, lalo na po kay Sir Ed Kaluwag, na binigyan niya po kami ng time na pumunta siya sa bahay, na yung mga pinoproblema na namin nun sa bahay, iniisip namin is nawala po, nasolusyonan ng yung pagkiklens ng bahay. Kasi gumaan yung pakiramdam namin, hindi na siya ganun kabigat. Tsaka yung pagbukas namin ng ilaw, medyo iba na yung aura ng talagang maliwanag na ilaw, kahit isang ilaw lang yung nakabukas. Di katulad nun, lahat binubuksan namin yung ilaw. Parang madilim pa. Tsaka medyo, kahit hindi bukas yung electric pan, hindi naman kami ganun pinagpapawisan. Di katulad kanina na sobrang init. Ngayon medyo nabawasan, hindi na siya ganun kainit. Kahit hindi bukas yung electric pan. Yung hindi mo po alam kung ano yung magiging kasagutan dun sa mga bagay o sa sarili mo, doon sa lugar na tinitrahan mo, bahay nyo man yan o inuupahan nyo po yan. Kung sa tingin nyo po may kakaiba na hindi lang kayo nag-iisang nakatira sa bahay, huwag po kayong magdalawang isip na magtanong or umonsulta. Diretso na po kay Sir Ed Kaluwag at saka sa team niya. Kasi po, talagang iba po eh. Iba po yung naging experience namin ngayon na positive at saka hindi na gano'ng kabigat yung bahay. Nagkaroon na kasagutan yung tanong namin, solusyon sa iniisip namin dati, na okay na po ngayon. So natapos na po natin yung ating sinagawang cleansing. No? Pero masasabi ko po nakakaiba po ito kaysa doon sa mga ibang pinuntahan ko. Dahil usually yung mga napupuntahan ko pong lugar, yung mga bahay, pangkaraniwan ang nagiging problema is dahil may nagpaparamdam ng mga spirito o mga kaluluwan ligaw. Pero dito po is mas mataas po o mas malakas po yung energy na galing sa elemento or elementals. Ngayon, although narito pa rin po yung palagi yung ating suki na shadow figure, shadow elements. So, ito po yung nagbibigay ng problema sa kanila at ito din po yung gumagawa ng mga ng mga reason kung bakit nagiging negatibo yung bahay. So kapag negative yung bahay, negative din yung mangyayari sa mga nakatira dahil kung ano yung nasa loob ng bahay, yun yung maa-absorb ng mga taong gumagalaw dito. So usually, magiging malas. Alam mo yung nangyayari na parang bigla na lang nawawalan ka ng kabuhayan, unti-unti. Aside po dun sa may case tayo dito ng sumpa pero hindi na po namin isasama yun sa video kasi gagamutin ko na lang po si ma'am ng bukod. No? So, ngayon, ang napansin ko lang dun sa lugar kasi although maliit yung space, pero hindi naman po enough yun para sabihin natin na maging malas yung lugar. Pero dahil kasi napabayaan nila to, naiwanan nila, at may ibang tumira na maaaring nag-attract ng mga elementals o mga elemento na tumira dito. Hindi mo ulitin niyo, sir. Last statement. Okay. So, maaari po kasi na dahil napabayaan nila itong lugar, itong bahay, naiwanan nila, tapos may ibang umupa. So, itong mga umupa na to, maaaring sila din yung pinanggalingan. Pwedeng sila yung naka-attract ng mga negative energies o ng mga negative entities na siya namang tumira dito sa bahay habang wala pa sila ma'am. So, ngayon, pagbalik nila, sila po yung nakasalo ng lahat ng negatibo. So, kaya nangyari, bumagsak yung kabuhayan, minala sila, o sabihin natin financially unstable. So, yun po yung mga kasi everything vibrates, everything is energy. So kapag negative ang energy, negative attracts negative. So nangyayari, pag negative yung energy ng bahay mo, magne-negative yung tao, magne-negative yung kabuhayan mo, domino effect po yan. Sama-sama, tuloy-tuloy. So anong dapat gawin? So ang dapat gawin nga, i-cut natin yung source. Tanggalin natin yung pinagmumula ng negative, and then gawin natin positibo, and after that, siguro yung mga nakatira dito, after nitong gagawin natin, ang masasabi ko lang, dapat positive na sila. Kasi ang buhay naman, laging may pagsubok. So yung pagsubok, hindi yan pwedeng mawala. Pero, hindi mo dapat sukuan.
Kasi kumbaga, huwag mong problemahin yung problema. Dayaan natin yung problema ang problema sa atin. And then, susuko din yan. Makalipas ang ilang araw mula sa isinagawang house cleansing noong April 5, 2025 ng gabi. Muling nag-message ang aming client kinaumagahan at ito ang kanilang sinabi. Muli ito po si Ed Kaluwag at lagi po nating tatandaan nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.